Arestado na ang dating pulis CIDG na itinuturong isa sa pumatay sa isang bokal ng Bulacan at bodyguard nito noong 2024. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang maispatan ng mga tauhan ng Bulacan PPO ang biglang paghinto ng sasakyan na kanilang hinahabol sa Tanza, Cavite. Huli ang 46 anyos na suspect na umano'y isang gunman na dating miyembro ng CIDG at wanted sa kasong double murder. Sama ka na mais ha? Yes, sir. Oh. Ayon sa Bulacan PPO, isa ang suspect sa dalawang hitman sa pananambang at pagpatay kay Bulacan board member Ramilito Capistrano at kanyang bodyguard noong October 2024. After po ng kanilang session sa Sangguniang Panlalawigan at pag-uwi po niya, inabangan po dito sa part ng Malolos, mahigit 70 po na piraso ng basyo ng bala ng baril ang na-recover. Ito yung baril, oh. Sir, milog dyan, sir. Napag-alaman din nila na ang kanilang dating kabaro sangkot sa iba't ibang krimen bilang gun for hire. Wala pa ring pahayag ang nahuling ex-police na nakakulong ngayon sa Tanza, Cavite. Tuloy ang follow-up operation ng Bulacan PPO para maaresto ang iba pang kasamahan ng naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Muling nanita ng hatak at nangumpiska ng mga sagabal sa kalsada at bangketa ang mga tauhan ng MMDA sa Tondo sa Maynila. Bahagi ito ng paghahanda para sa pista ng Santo Niño. Pero maging mga gumagawa ng mga banderitas, walang kawala. Nakatutok si Oscar Oida. Umpisa pa lang ng pagsuyod sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. May mga nabatak agad na tricycle dahil alanganing nakaparada. Sinita rin ang truck na umabot na sa bangketa ang pagkakaparada. Wala rin kawala ang ilang gumagawa ng banderitas na inukupa na ang ilang bahagi ng kalsada. Sino ba nagsabi na dito kay Hindi ko po alam, sir. Tumulong lang po kasi, napadaan lang po. Sir. Alam naman natin, ito ay isang napakalawak na highway that connects Manila, Caloocan, Navotas, Malabon. So napaka-crucial po nito especially andyan po ang port area na kung saan it's a passage for commodities So kung nagkakaroon ng traffic congestion, nagkakaroon ng mga kaliwat ka ng hambalang, definitely madedelay po ang delivery of goods natin. So very important na every now and then talaga, we have to be consistent when it comes to the clearing operation. Sinuyod din ng mga tauhan ng MMDA ang ilang problematic na lugar sa Tondo tulad ng Kapulong Street, Ugbo Street at Honorio Lopez, kung saan mas marami pang sasakyan ang natow tulad ng mga tuktok. Ang isangang ito, sa madaling sumibat, nabundol pa si Go. Kasi puro kayo nakaliligad para mag-clearing, takbuhan kayo. Ang tricycle lamang ito, wala nang ang rehistro. Di din pala lisensyado ang nagpapatakbo. Wala pong budget Mahal ba na lisensya ngayon? Wala ka 10,000 makakuha ka lisensya. At di lang basta mga sasakyan ang nahatak. May mga lamesa, sofa at kung ano-ano pang mga gamit sa pagtitinda ang nakumpiska. Sa bangketa na kasi na dapat sana'y nalalakaran ng mga tao, ipinesto ang ilang tindahan. Kakabili lang po kasi ng payo. Wala naman ng inutang nga lang yan. Wala naman po kami ibang pupestohan, sir. Susubukan ulit. Pag mag-clearing ulit, edi ganun ulit gagawin. Mas matatakot po kami kung wala kami kakainin. Hindi natin sila pinipigilan maghanap buhay. We're not targeting their state of living. We're not targeting yung kapasidad nila sa pang-araw-araw na pamumuhay, but we are targeting yung paglabag nila sa batas. Ikinatuwa naman ng station commander ng police station na nakakasakop sa lugar ang isinagawang operasyon ng MMDA. Makakaasa daw na kasangga sila pagdating sa pagpapanumbalik ng disiplina sa kanilang lugar. Kailangan talaga ng araw-arawin hanggang sa masanay yung mga taga-Tondo na sumunod dito sa mga ordinansa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Walang nakikitang rason ng Health Department para magdeklara ng outbreak dahil sa superflu. Ang dapat daw na paghandaan ngayon ang tumataas na kaso ng tigdas. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Siksikang jeep, tren at bus ang sinasakyan ni Sofia papunta sa kanyang on-the-job training. Dahil marami nakakasalamuhang may ubo o sipon, lagi siyang naka-face mask. Ako na lang po yung iiwas kasi wala rin po silang cover ng mask. Tapos minsan, yung biglaan na ulang. Marami po kaming matatanda sa bahay. Pag nagkasakit po yung isa, hawaan na po talaga lahat. Si Lola Belen naman, bukod sa face mask, panay alcohol tuwing hahawak ng pera. May inuubo, may tinitip-on, yan. Kaya nagsusuot ng mask lang. Kaya nag-alcohol, ang nagugas ng kamay. Naglabas ang Department of Health ng datos pero hindi pa kasama ang mula December 28 hanggang ngayong araw. Ayon sa DOH, mahigit 180,000 ang naitalang may malatrang kasong sakit mula January 1 to December 27 noong nakaraang taon. Bahagyang mas mataas sa tinamaan niyan sa parehong panahon noong 2024. Pero 63 lang o wala pang 1% ang superflu o subclade K na ayon sa DOH ay gumaling ng lahat. Bumaba naman ang mga may malalang pulmonya o yung tinatawag na severe acute respiratory infection. At sa mga ito, 14 lang ang superflu. There is no cause for an outbreak. Ang bilang po natin, 1% lamang ang pinagkaiba kumpara sa 2024 dun sa malatrang kasong sakit. Tapos yun pang pulmonya, bumaba pa nga ng 19%. Kasama po ito sa tinatawag na seasonal occurrence o yung panapanahon. Pag nag-iba ang temperatura ng hangin, yung humidity na dadamay, yung dami ng tubig sa hangin. At pag nangyari yun, maaaring mangangati yung ilong natin, ang ating lalamunan sumasakit at yung iba sa atin nagkakaroon ng sipon. Sa kabila ng mga naitalang kaso ng superflu o subclade case sa bansa, ayon sa DOH, walang dahilan para magdeklara ng outbreak. Pero dahil may pagkakahalin tulad ng sintomas nito sa malatrang kasong sakit, may mga paraan para makaiwas na magkasakit. Kumain ng masustansya o galing maghugas ng kamay, magkaroon ng sapat na pahinga at maaaring magsuot ng face mask kung pupunta sa matataong lugar. Ang mas kinababahala ngayon ng Health Department ay ang tumataas na kaso ng measles sa bansa. Ang measles ay nakamamatay, ang superflu hindi. Ang measles ay airborne. Ang superflu, hindi naman yan lumilipad sa hangin masyado, siguro close contact lang siya kapag naghawakan. Pero sa measles, sa bawat isang bata na may measles na pumunta sa maraming batang hindi bakunado, mula 16 hanggang 18 ang pwedeng mahawaan. Pero ang measles ay may bakuna. Wala pa ring inilabas na tala mula December 28 hanggang ngayong araw. Pero mula January 1 hanggang December 27 ng 2025, umabot yan sa mahigit 5,000. Mas mataas na mahigit 30% kumpara sa nagkatigdas sa parehong panahon noong 2024. Kaya naman sa January 19, sisimulan na ng DOH ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Mindanao para sa Phase 1. Gagawin naman ang Phase 2 sa Hunyo sa Visayas at Luzon. Tuloy rin ang routine immunization sa mga health centers o sa mga bukas center ng DOH. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa pagpapatuloy sa Lunes ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa mga flood control project, sa sentro ang pagdinig kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Senador Ping Lacson, may nakuha siyang impormasyong may kaugnayan si Romualdez sa mga kontratistang Diskaya sa pagbili ng property. Si Bonoan naman daw, tila sadyang niligaw umano ang Malacanang sa investigasyon nang magsumiti ito ng maling impormasyon sa palasyo. Nakatutok si Mark Salazar. Matapos ang halos 2 buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects sa susunod na linggo. Isa sa gustong mabigyang linaw ni Committee Chairman Ping Lacson ang nasagap niyang pagbili umano ni dating Speaker Martin Romualdez ng property sa Makati. Ginawa raw ito ni Romualdez sa pamamagitan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya na nauugnay sa anomalya. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Diskayas.
Iimbitahan daw ng komite ang may-ari ng property. I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, walang alam o kinalaman sa mga transaksyon si Romualdez. Hindi umano nito nakausap ang mga Diskaya at nakilala lang sa mga ulat sa media. Wala aniyang basihan ng ulat na ginamit ang mga Diskaya bilang front sa pagbili ng mga ari-arian. Inulit din ng abogado ang nabanggit umano ni Curly Diskaya sa komite noong Setyembre, na ginagamit lang ang pangalan ng dating speaker nang hindi niya nalalaman. Hinihimok rin ni Lacson ang kapwa-senador na si Amy Marcos na sumipot sa Lunes at doon maglatag ng ebidensya laban sa kanyang pinsan, sa halip na maliitin nito ang kredibilidad ng Blue Ribbon. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Sinagot din ni Lacson ang patutsada ni Senadora Marcos na magsabunutan na lamang sila ni Lacson. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. Tumugon ang senadora sa isang social media post at sinabing hindi naman daw niya tinawag na bakla si Lacson at wala raw masama sa bakla. Wala rin daw masamang magparitoke o magpa-enhance ng sarili. Sa pagdinig din sa Lunes, hihimayin ng Senate Blue Ribbon Committee ang detalye ng Cabral Files o yung sinasabing listahan ni former DPWH Undersecretary Cathy Cabral ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. We'd like to know more about the so-called Cabral Files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died. Ang sinasabing Cabral Files, unang isinapubliko ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Lacson, nag-reach out sa kanya si Leviste para humingi ng payo dahil iniinda raw nito masyado ang mga pambabatiko sa kanya matapos nito. Congressman Leviste, that's why, somehow my heart goes out to him, lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ako? Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Ang payo ni Lacson sa kongresistang anak ni Senador Loren Legarda. Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren, na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Hinihinga namin ng reaksyon dito si Representative Leviste. Iimbestigahan ng komite sa Lunes ang impormasyong sadya umanong iniligaw ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang Malacanang sa issue ng flood control projects sa pamamagitan ng pagsusumite ng maling grid coordinates ng mga proyekto. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bunoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data
involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department. Hinihinga namin ng tugon dito si Bunoan. Sa Lunes din inaasahang maglalabas ng warrant ang Senado kung hindi pa rin sisipot sa sabina nila si Bunoan at dating Congressman Zaldico. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng cyber libel si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng negosyanteng si Enrique Razon. Ayon sa abogado ni Razon, ang reklamong inihain sa Makati City Prosecutor ay may kinalaman sa mga Facebook post ng kongresista pero tumanggi itong sabihin kung aling mga Facebook post ang kanilang tinutukoy. Nang hinga ng GMA Integrated News ng pahayag si Barzaga, sinabi niya sa isang text message na haharapin niya sa korte si Razon. Sa hiwalay ng Facebook post, sinabi rin ni Barzaga na handa siyang isiwalat sa mundo ang mga anyay kasamaan ni Razon. Iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na karapatan niyang i-report sa NBI ang Facebook post na nagbabantaan niya sa kanyang buhay. Tugon yan sa pahayag ni Trixie Cruz Angeles at Ahmed Panglinawan na lumikha ng chilling effect o takot ang pagre-report ni Castro laban sa kanilang post sa iba pang nagbibigay ng opinyon at bumabatiko sa trabaho ng mga pampublikong opisyal. Pero tanong ni Castro, paanong magiging supresyon ng freedom of speech ang pagre-report ng pananakot? Ang nauna po kasi dito ay ang kanilang pagbabanta. Ano po ba ang dapat sagot? Hindi po ba dapat i-report para sa aking proteksyon? So paano pong magkakaroon ng suppression of freedom of expression ang pagsusumbong lang ng pananakot sa akin? Mga kapuso, nabuo na bilang unang bagyo ngayong 2026 ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at may local name na bagyong Ada. Ang update riyan, iakatid ni Amor La Rosa. Amor. Salamat, Emil. Mga kapuso, may mga lugar nang isinailalim sa wind signal number 1 dahil po sa unti-unting paglapit ng bagyong Ada, ang unang bagyo ng taon. Huling namatahan ng sentro ng bagyong Ada sa layong 545 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at yung bugso naman naabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, lalapit o di kaya naman ay pwede rin maglandfall o tumama itong bagyong Ada sa Eastern Visayas pagsapit po ng Biyernes o Sabado. Posibleng sunod naman itong tumbukin itong bahagi ng Bicol Region, lalong-lalo na dito sa bahagi ng Catanduanes. Pero mga kapuso, sa tinatawag po natin na cone of uncertainty, ito po yung may highlight sa ating mapa, may chance pa rin na mas dumikit pa ito dito sa Samar Provinces o di kaya naman sa mas malaking bahagi pa ng Bicol Region. Kaya inaalerto po yung mga residente, lalong-lalo na yung mga taga-Albay dahil posible ang mudslide o lahar flow kapag mas naranasan na po yung mga pag-ulan dyan sa mga susunod na araw. Lalo't patuloy rin po ang pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Pwede rin naman na mas lumayo pa itong bagyo. Depende po yan kung magkakaroon po ng pagbabago dun sa direksyon at pagkilos nito. Nakikita rin natin yung posibilidad nito na mag-recurve. Ito po yan, mag-recurve o lilihis po yan ang direksyon papalayo dito sa ating bansa. Tuloy-tuloy lang po ang pagmumonitor dahil pwede pang magkaroon ng pagbabago sa track nitong binabantayan natin na bagyong Ada. Sa ngayon, nakataas na ang wind signal number 1. Dyan po yan sa Northern Samar, pati na rin sa Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte at pati na rin sa Surigao del Sur. Pwede pa po yung madagdagan sa mga susunod na oras at araw at maaari rin na umabot pa hanggang sa wind signal number 2 kapag lumakas pa ang bagyong Ada bilang tropical storm. Bukod naman dito sa bagyong Ada, patuloy rin po ang pag-iral ng malamig na hanging amihan. Ganon din yung easterlies o yung mainit na hangin naman from the Pacific Ocean. At yan po patuloy pong magdadala ng mga pag-ulan din yung mga weather system sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na dito yan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Central Luzon, Mindoro Provinces at pati na rin sa Eastern and Northern Samar, pati na rin sa Caraga Region. Pagsapit po ng hapon, may
may mga kalat-kalat na ulan na rin. Dito po yan sa northern at pati na rin sa central Luzon. Yung iba pang bahagi niyan, Mimaropa, ganoon din dito sa Calabarzon at ilang bahagi po ng Bicol region. Halos buong Samar and Leyte provinces din ang uulanin, pati na rin ang ilang bahagi po ng Bohol, Western Visayas at ganoon din dito sa may Caraga. May mga malalakas sa ulan tayong nakikita na posible pong magpabaha o magdulot ng landslide. Dito naman sa Metro Manila, may chance pa rin po ng mga panakanakang ulan pero hindi naman gaanong malawakan at hindi naman po ganun katitindi. Yan muna ang latest sa ating panahon para sa GMA Integrated News Weather Center. Ako po si Amor La Rosa. Muling sinubok ng panibagong lindol ang ilang taga Davao Oriental na hindi pa lubusang nakakabangon sa pagyanig doon nung nakaraang taon. Mahigit 1,000 estudyante roon ang hinatira ng tulong at regalo ng GMA Kapuso Foundation. Mahigit 1 dekadang pinaghirapan at pinag-ipunan ni Ruth sa pagtatrabaho bilang caregiver sa ibang bansa ang kanyang bahay. Pero sa isang iglap lang, winasak ito ng magnitude 7.4 na lindol na naramdaman sa Caraga, Davao Oriental noong Oktubre. Nanghinayang po, ma'am. Sayang pinagpaguran. Isang iglap na wala lang po. Pasalamat din ako sa Panginoon dahil safe kaming lahat. Pero nanunumbalik pa rin ang takot ng kanyang mga anak tuwing may aftershocks at lalo na nang muli silang yanigin ng 6.4 magnitude na lindol noong nakaraang Miyerkules. Kapag lumilindol, naisip ko lang yung mga anak ko. Sana always safe sila at nag-aaral. Takot din ang nararamdaman ng iba pang bata sa lugar, kaya ang kanilang hiling. Sana po wala nang darating na lindol para tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral. Ang hiling ko po na sana wala nang lindol ang mangyari dahil takot na po kami. Para mapawi ang bigat na kanilang nararamdaman, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Caraga para maghatid ng mga regalo, laruan at food packs na inihanda natin para sa 1,000 grade 1 hanggang grade 6 students mula sa 9 na paaralan doon. Nagpapasalamat po kami ng lubos sa GMA Kapuso Foundation para sa mga regalong binigay sa aming mga mag-aaral. Yung kaba nila takot ay napapalitan ng ngiti. At sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Laurier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.